Masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan this Saturday morning. Ang ating topic ay tungkol po sa cervical cancer. Cervix, no? Ayan ho, nakikita sa ating mga kababaihan, ano? At sinasabi natin ng mga pag-aaral, di ba, na ang cervical cancer ay galing po sa tinatawag na human papilloma virus o HPV, di ba? Isa pong uri ito ng virus na maaari magdulot nga ng cancer sa ating cervix at iba pang bahagi ng katawan. Kaya ang mahirap nito, nabanggit ko kanina, dito ho sa Pilipinas may pag-aaral tayo na 12 babae. Kada araw ho ang namamatay ng dahil po sa cervical cancer. Kaya ayaw nating mangyari yan. Kaya this morning, papagabay tayo syempre sa eksperto. And baka magtaka lang kayo ang ating pong Pinoy MD ngayon, pag-usapan natin cervical cancer, pero tungkol po ito sa mga kabataan din, ano? Pediatrician po ang ating mga kasama this morning. Dahil sabi nga nila, habang bata pa, dapat pala mga magulang, ginagabayan na natin yung ating mga anak pagdating po syempre sa pangangalaga ng kanilang cervix, ano? Kaya kilalanin na natin ang ating pangalawang Pinoy MD. Isa nga po siyang pediatrician na diplomate ng Philippine Pediatric Society. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Mary Ann Galang Escalona. Good morning, live na live kayo sa Pinoy MD. The doctor is in. Yan, the doctor is in. Good morning, Connie. Good morning, Good morning Doktora. sa lahat. Oo, Doktora Mary Ann, ito na ho, syempre, unahin na natin. Pa-explain lang, marami nalilito. Bakit, ano bang cervix muna? Saan ba nakikita yan sa parte ng mga kababaihan? At sundan na natin, ano yung sakit na kinatatakutan natin sa cervix, which is cervical cancer? Okay. So, ang cervix, siguro isipin natin, dito muna tayo sa bandang puson ng mga kababaihan. Aha. So sa bandang puson, nandyan yung ating female reproductive system. Ngayon, siguro familiar naman tayo pag nagbubuntis, lumalaki, no? Lumalaki yung matres kasi doon yung bata sa bahay bata. Ngayon, yung bahay bata, sa pagitan ng bahay bata at ng puwerta ng babae, merong gate. So, meron palang gate. Yung gate na yun yung tinatawag na cervix. Okay. So, puwerta, matres o bahay bata, then yung gate, yung cervix. Nasa gitna ang Nasa cervix. gitna. Okay. So, So, napaka-importante. napakaliit lang talaga niya na bahagi ng katawan natin, pero grabe yung impact niya pag ito nagka-cancer. Ayun na nga. So, ayun ang ating tatanungin. Ano ba ang nangyayari? Bakit nagkakaroon tayo ng cancer sa cervix? Okay, so magandang tanong yan. Yung cancer sa cervix, nangyayari yan kapag na-expose sa isang virus, tulad ng nasabi mo, Connie, isang virus na tinatawag na human papilloma virus or HPV for short. Now, ang HPV, kapag ito ay na-transmit sexually, Ayun. hindi lang sexually, pwede ring intimate skin-to-skin contact. Sabi ng mga eksperto, yung intimate daw, importanteng word yon dun sa pag-transmit ng human papilloma virus or HPV. Ngayon, kapag yung HPV ay na-transmit o naglanding dun sa cervix, lalo na yung mga high-risk HPV, pwede itong mag-cause, mag-develop into cervical cancer, hindi naman agad, mga 10 to 15 years. May mga kaso na even after 20 years. O yun. From the time of the sexual contact. Kaya pala pediatrician. Oo, Yes. kasi dapat habang bata, no, Nape-prevent siya. nape-prevent na natin. May mga injection na, 'di ba? Yes po. Oh, ayan, paano natin? Kasi anong edad ba kailangan itong HPV? Yes, Oo. okay. So dahil 10, 15, 20 years bago mag-develop ang cervical cancer, ibig sabihin kung maagang na-expose sa pakikipagtalik ang isang tao, ang isang babae, doon niya makukuha yung HPV. So sabihin natin, may mga kaso kasi na-diagnose at age 27. So if you go back 10 years na lang, 17 years old, sinasabi na unang nakipagtalik. Nasa datos din naman ng survey ng mga for adolescent survey na talagang nasa 17, 18, even 16 years old nagsisimula Yung sexually mamulat active. o nagiging sexually active ang ating kabataan. So kapag nakuha nila yung high-risk HPV during that time, pwede itong mag-develop into cervical cancer kalaunan.
meron paraan upang ito ay maiwasan. Ang una ay sa pamamagitan ng pagbabakuna gamit ang HPV vaccine at yung pangalawa ay screening. Tulad ng ibang bakuna, 'di ba, yung mga newborn, no? Mga bata bago sila umabot ng first birthday, nababakunahan na sila. Yes. Pero hindi ibig sabihin nun kasi na magkakasakit sila agad. Mabuti kasi na mabakunahan laban sa isang sakit bago ma-expose ang isang Preventable tao. naman kasi. Yes. Oo. So, ang bakuna, ginagawa para nga hindi tayo magkaroon. ng sakit at hindi tayo mag-suffer nung mga komplikasyon. Oo. Tsaka hindi naman kasi baka may mga medyo conservative, no, na Yes. nakikinig po sa atin. Hindi natin ini-encourage, no, to be sexually active yung mga anak natin ng bata. Pero kumbaga dadalhin lang natin sila para sa bakuna for later on in life. Yes. Parang Who knows, investment diba? lang siya. Oo. Pero okay, napag-uusapan na rin ho natin yung bakuna Yes. 'di ba? So ilang dose 'yan at gaano kabata po pwede hong paturukan nito? Okay. So, as early as 9 years old, actually 9 to 14 years old, mas economical kasi 2 doses lamang ng HPV vaccine ang kailangan. Okay. Kapag umabot ng 15 years old and older, hindi pa naman huli ang lahat. Kasi pwede pa rin naman, pero 3 doses na. Pero yun nga, mas bata, 9 to 14 years old, kasi base sa pag-aaral, mas maganda yung pag-produce ng immune cells or ng antibodies ng katawan kapag naibigay yung bakuna bago pa ma-expose sa virus. Ayun. At saka, ito naman, kumbaga, dahil preventive nga siya, parang isama na natin bilang mga magulang dun sa mga listahan ng bakuna. Yes. So, 9 years old, pwede na. Pwede na. Okay. Actually, nasa listahan naman talaga ito ng mga bakuna. So kung mapapansin ng mga mommies, yung sa mga baby book, although binibigay ito at birth, no, nung ating mga pediatricians or nung hospital, even nung lying in, mapapansin nila doon, pagdating ng 9 years old, may HPV. So ibig sabihin, ang pagbabakuna pala, beyond 1 year old, 2 years Oo, old, hindi or kasi- even mga grade 4 na to actually, yung 9 years yes. old. So, So hindi siya natitigil. Kailangan natin paalala kasi minsan 'di ba pagka nabakunahan na yung pang baby, wala na 'di ba? Parang hindi na rin minsan napapakonsulta ng regular sa mga pediatrician. Yes. Kasi tumitibay na raw yung katawan Oo, eh. tsaka Oo. parang hindi rin parang masyado pang alam. Kaya ito ho ang ginagawa natin, awareness, no? Yes. Merong bakuna lalo na pagsapit ng siyam na taong taon. gulang, lalo na sa mga babaeng anak natin, okay? Yes. Pediatrician, itanong niyo po yung anti-HPV vaccine na yan, Yes. okay? So ito, okay, napag-uusapan natin dahil konektado kamo itong HPV sa sex, no? Yung pakikipagtalik. Sinasabi rin nila na parang kapag ikaw ay maraming partners, no, normally nakukuha to. Pero hindi lamang daw ng babae na ipapasa rin ito sa lalaki. Yes, tama yan, Connie. So, yung HPV pwedeng matransmit from male to female and also from female to male. Okay. At syempre, habang dumadami ang sexual partners, lumalaki yung exposure at yung pwedeng maging viral load, lumalaki din. So mas tumataas yung chances na magkaroon ng persistent na HPV infection which can further lead to cervical cancer. Siguro isipin ng mga lalaki, ay wala namang kaming cervix. Pero actually, yung HPV, hindi lang actually cervical cancer ang pwede niyang i-cause. Okay. Pwede ring head and neck cancer, so cancer sa lalamunan, sa dila, no? Penile cancer, at pwede ring anal cancer. Okay. So, hindi rin ligtas sa mga kalalakihan, makinig din kayo. Kasi sinasabi lang, hindi na kami makikinig siguro dahil pang cervix at pang babae lang yan, di ba? Pero actually, pwede rin ipasa sa inyo. At pwede nyo rin maipasa pa Correct. sa iba pang babae, no? So, eto ho, maraming mga nagtatanong dito. Kung ganyan, may mga screening ba? Paano yung test? Paano malalaman kung ikaw ay may mga sintomas ba yan? Ano bang mga symptoms ng ikaw ay may cervical cancer or kaya HPV virus? Oo. Okay. So, pag HPV infection, HPV infection. unfortunately, walang sintomas. Pwedeng asymptomatic lang, walang nararamdaman. Okay. Pero pag dumating na yung point na nagkakaroon na ng seeding, no, nagde-develop na yung mga
cancer cells sa cervix, for example, may mga pwede nang maramdaman yung isang babae. Tulad ng masakit kapag nakikipagtalik, pwedeng magkaroon ng vaginal discharge o discharge sa puwerta na may amoy, masangsang na amoy o di kaya may bahid ng dugo. Pwedeng yung iba, may mga pasyente kaming nakausap na nagsimula lang to, nangihina lang sila, masakit yung likod, nangangalay, nangangayayat, tapos hindi nila alam kung bakit. Yun pala, nag-develop na yung cervical cancer at medyo huli na, nasa late stage na siya. Oo. So, dami niyang po pwedeng ibang sakit na kalintulad yung mga symptoms niya, Yes. di ba? Pero is it too late pagka nagkaroon ka na ng cancer ng cervix? Paano ba ito? Kasi sinasabi nila hindi naman death sentence kapag naagapan mo sa first or second stage. Ano ba ang inyong take on that? Okay. So, balikan ko ng konti muna yung screening kasi mahalaga din yun, Yes, lalo po. na sa mga kababaihan. So, ayon sa recommendation ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, ito yung mga ating POGS, OBGYN, yes, POGS. So, in-evaluate nila yung mga datos at ayon sa kanilang recommendation, ang pinaka cost-effective na screening ay sa edad na 30 years old up to 65 years old. Okay, So, okay. 30 to 65 years old. Ano yung mga screening methods? Pwedeng HPV DNA test. Ito yung medyo mas advanced at gold standard according to the WHO o World Health Organization. Pwedeng pap smear. I think marami sa atin, lalo na yung mga nagbuntis, alam kung ano yung pap smear. At yung panghuli ay visual inspection using acetic acid. Acetic acid meaning suka. So, ginagamit ito sa probinsya kasi low resource. So, lalagyan ng suka yung cervix. Okay. Tapos, makikita kapag nagbago yung kulay, ire-refer nila kapag may mga pagbabago. Ire-refer nila for further treatment. Okay. So, ito ang screening. Ayun, nababanggit niyo yung screening. Siyempre, ang unang naiisip ng ating mga kapuso na medyo kapo sa budget, di ba? Baka mahal naman po yan. Kasama ba yan sa PhilHealth? Okay. So, PhilHealth, fortunately, screening kasama sa konsulta Yun, package. yay. So, although may certain amount, no, yung konsulta package, but according to our friends from PhilHealth, kasama po ang screening. Pati na rin yung pagpapabakuna kasama? Vaccine is covered by, at least for the 9 to 14 year old girls studying in public schools, kasama po sa school-based immunization program ng ating Department of Health. Ayan. So, free po siya actually for those girls 9 to 14 na nasa public school. At the same time, syempre po, may tiering na tinatawag po yung gobyerno kung sino yung ipaprioritize bakunahan. For the rest of us, like 15 years old or those na nasa private school, sa ngayon po, kasi hindi pa pang malawakan talaga yung programa ng gobyerno, pwede naman pong makuha yung bakuna sa ating mga private clinics, even pharmacies, lalo na sa mga adults. Ayun ha. O doon sa mga nakikinig sa ating magulang, kulitin nyo yung yung mga eskwelahan nyo. May libre palang bakuna. 'Di ba? Parang kapartner po ng DOH ang DepEd. Yes. No? Para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nag-prevent po parang dito sa sinasabing cervical cancer na napaka I think parang hindi masyadong napag-uusapan itong cervical cancer. Ano pa ba ang mga dapat naming malaman about it na pwedeng ma-share pa po ninyo? Okay. So siguro kaya medyo nahihiya yung mga taong pag-usapan ng cervical cancer kasi nga pag sinabi mo kagad na sexually transmitted, medyo may konting tabu, may stigma. Meron. Pero ibig sabihin din ito, all the more, kaya kumakalat siya kasi hindi napapag-usapan. Yes. So, yung unang-una, yung pagbabakuna, importante yan para sa ating mga kabataan. Actually, 9 to 14, then above, pwedeng magpabakuna. No? Walang limit, basta starting at 9. Then the other one is screening. So, kung isipin natin, may cancer pala na pwedeng ma-prevent kasi pag inisip natin, death sentence, hindi pala. No? Kasi bakuna lang ang katapat. Yes. Actually, yung hepatitis B, mas common at hindi masyadong tabu or stigmatized. Kasi parang newborn, bibigyan ng hepatitis B vaccine. Pero nakakapag-prevent din siya ng
cancer of the liver. Ayan. So parang ganun lang, no? Oo. Walang dapat ikahiya, no? Ang importante maggamot. No judging. Oo, bawal mag-judge, ha? Sa buhay, nasa Biblia rin yan. Yan, mga kapuso. Ang ating oras, di pa tayo tapos. Marami pa tayo, in fact, na mga tanong na sasagutin ni Dr. Mary Ann, ang ating pediatrician na, of course, gumagabay sa atin para sa ating mga anak, no? This early, mga 9 years old and above, para makapag-prevent po nitong tinatawag na cervical cancer. Ganun pala kabilis, no? Kaaga dapat talaga pine-prevent, no? Sabi mo nga, maraming hindi may alam, pero ito yung klase ng cancer na preventable. Yes. No? Ibig sabihin, Good news yun. Good news yun kasi may bakuna. Di ba? Okay, so dahil dyan, marami ng tanong. Unang-una na sa lahat, Doc, mula kay 5567, no? Sabi niya, gandang umaga po. Kung ang asawa ko, sabi niya, ay mahilig o makagamit ng maraming babae. Nako, patay tayo dyan, no? May possibility hubang mahawaan ang asawa ng cervical cancer? Ayan. Yes, possible po. So tulad po nung sinabi ko, una, multiple sexual partners. Pero may pagkakataon, of course, very loyal si Mrs. Pero paumanhin po kung halimbawa may ibang sexual history or multiple sexual history si Mr., lahat po yun pwedeng mahawaan at mapasa kay Mrs. Tignan mo, namimiloso po yung mga lalaki. Wala daw silang cervix. Kaya ang nanggaling daw yan sa babae. Ano bang sa datos natin? Sige nga, doktora. Oo. So, kasi malaki kasi yung population na merong cervical cancer. Kaya syempre, kung magpa-prioritize ng programa ang gobyerno, ang ating healthcare system, uunahin yung mga top cancers, lalo na sa female. For example, breast cancer. Sasabihin natin, wala naman kami niyan, so sa babae lang yan. May mga lalaki na nagkakaroon ng very rare instances of breast cancer. Cervix, wala kami niyan. Pero meron din namang ibang bahagi ng katawan yung lalaki na pwedeng magkaroon ng cancer tulad ng penile cancer dahil din yan sa HPV. Anal cancer dahil din yan sa HPV. Throat. Head and neck, throat cancer, dahil din yan sa HPV. Pag inisip mo, mas marami pala. Di ba? Kayo talaga, Hindi ba? Ito, Doc, Miss Connie, ang tanong niya mula kay 0831, ask ko lang po, bakit nagkakagasgas yung cervix? Okay. So, gasgas, una, syempre, pag sexual contact, dahil gate po siya, no? Puerta, gate, yung cervix, tapos matres. So, syempre po, nababangga na during sexual contact yung cervix. At dahil doon sa pagbangga, paggasgas ng sexual organs, doon po nagkakaroon ng konting break na tatransmit yung HPV at even yung mga iba pong sexually transmitted infections pwede din. Ayun. Ang galing mag-explain ni Doktora. Ito naman mula kay 1319. Meron daw siyang 9 years old daughter. Need pa daw ba niyang pabakunahan para sa cervical cancer vaccine kung wala pang menstruation? Okay. So, ang age indication po natin na 9 years old, regardless kung nagkaroon na ng period o hindi pa. Basta po tumungtong ng 9 years old, pwede po. Madagdag ko na rin po, hindi lang po babae starting at 9 years old ang pwedeng bakunahan laban sa HPV, pati po mga boys. Ay, pwede na Pwede din. Yan yung tinatawag po nating gender-neutral vaccination. Okay. Kahit sino, kahit saan, kahit anong estado ng buhay, starting at 9 years old, pwede pong bakunahan. Okay, so babae, lalaki, basta 9 years old, pwedeng pabakunahan itong HPV. Naku, ang laking tulong nito na na-announce po natin. Kasi akala ko sa babaeng anak lang So pwede rin pala, no? Kahit lalaki yung anak. Yes, okay, yan, magandang balita yan. Kulitin nyo yung mga nasa public school, lalo na may libreng bakuna tayo dyan, okay? 8334, ang tanong naman po niya, good morning, doktora. At paano po malalaman ng mga lalaki naman kung sila ay infected nitong HPV? Okay. Unfortunately, we won't be able to determine until magpa-test. May HPV DNA test po tayo ngayon sa Pilipinas, available for women. Sa ngayon po, inaaral pa yung para sa lalaki. Pero nandun na po sa estado na inaaral na siya. Kung pwede rin pong mabigyan, or kasi isaswab po ito dun sa organ kung pwede pong matest ng HPV. Okay. Ito, yung mga tanong naman ito, tungkol pa rin syempre sa ating pong pagka hindi daw nagkakaroon,
yung kanyang anak, no, ng menstruation at 19 years old, 4 months na, parte ho ba yan na maaaring may sakit na? Or Okay. baka So naman kung 4 months na, 19 years old, tapos previously regular naman po yung period, pwede pong sumangguni sa OBGYN specialist. Pwede rin pong nilang i-refer sa iba pa pong specialista para po sa say hormones, so sa endocrine system, para malaman kung meron pong kondisyon yung atin pong anak na or 19 baka years old. pregnancy test. Pregnancy Pwede rin. test, Oo, pwede diba? rin. Okay. 5873, pag nagka-2 shot na safe na ba talaga yun? 2 shots of HPV vaccine at 9 to 14 kasi po pag 15 pataas, 3 Tatlo na doses po yon. So kung naka 2 shots na po, completed na yung doses, base po sa pag-aaral, may long-term efficacy naman po siya up to 95 to 99%. So it's considered okay. Itong kaganda ng mga tanong natin, no? Sabi ni 2913, Miss Connie, tanong lang daw niya kung totoo ba na mas prone o mas madalas na nagkakaroon ng cervical, uterus at ovarian cancer ang mga babaeng hindi daw nanganak. Halimbawa po, hindi siya talaga nag-asawa. Hindi naman po. So, depende po siya sa, yung ovarian cancer and uterine cancer, bali iba po yung pathway for the risk. Yung cervical cancer, yun po, talagang proven in studies with multiple sexual partners and higher risk for HPV infection. Sila po yung mas prone to cervical cancer. Okay. Ito mga tanong na pinagsama-sama natin, yung mga, sa halimbawa, ikaw ay meron ng cervical cancer. May stages ba yan na pwede pang maagapan o papaano ho ba? Okay. So, meron po tayong 5 stages. So, stage 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Stage 0, yung extremes po yung explain ko. Stage 0, yung yung cancer cells po naka-confine pa sa loob ng cervix. Hindi pa po siya kalat, no? At hindi pa po yung buong cervix yung may cancer. So, pag yan po ay naagapan, kaya ina-advocate po natin yung early screening para makita ng maaga. Kasi pag maaga pong na-detect, pre-cancer or even at stage 0, pwede pong 100% ang 5-year survival, yung survival po ng mga babae na ito. Bumababa po yung 5-year survival rate habang tumataas yung stage. So at stage 4, hindi pa rin actually walang hope, no? Kasi at stage 4, meaning yung cervical cancer nakaapekto na sa mga parte ng katawan, nagmetastasize na po, no? Meron pa rin pong 7% chance of 5-year survival. Okay. Ito naman mula kay 7557, isingit ko lang, ano? Pag 62 years old na, senior na, pwede pa rin pa bang magpabakuna ng HPV? Base po sa indikasyon approved by the Food and Drug Administration, pwede pa po. Pero you have to discuss it with your doctor kung cost-effective pa sa sitwasyon ni nanay. Ayun. Ito mula kay 1319. Miss Connie, patanong po kay doktora, 48 years old na siya, way back 26 years ago, nakapagpabakuna na daw siya, 3 doses ng cervical cancer vaccine. Ano daw ang po pwedeng gawin para maging safe pa siya kung meron pa man laban sa cervical cancer? Is that it or meron pang paulit? Okay. So vaccine, she's okay. But what I would like to recommend is screening every 5 years kung HPV DNA test or every 3 years kung pap smear. Ayan, gandang gabay. 1073, magandang umaga po. Kapag po ba may PCOS, polycystic ovarian syndrome, possible po bang magka-cervical cancer? Separate po sila, pero kung multiple sexual partners at may exposure to HPV, pwede. Ayan, magkano ho daw magpabakuna mula kay 6882? Okay, so nagva-vary po yung price depende sa hospital or clinic. But as mentioned, free po siya sa public school through school-based immunization. Ayan, tanong nyo na lang mismo sa inyo pong doktor. Lalo na sa or mga, pharmacies. Or pharmacies. Ayan, ito naman, pinagsama-samang tanong natin sa segment na, Doc, totoo ba? Doc, totoo ba? Ito ang dami talaga. Pagsasama na natin, maipapasa ng buntis ang HPV o yung human papilloma virus sa kanya pong ipinagbubuntis na anak. Doc, totoo ba? Okay. Pwede, pero low risk. Ang mas importante na yung pagpasa, pag dumaan na yung bata doon sa vaginal canal habang pinapanganak. Kasi may mga kulugo. Banggitin ko lang, no, may mga genital warts or kulugo
na ganun, sanhi din ng manifestation. HPV. So pag dumaan doon yung bata, makukuha niya yung HPV pag pinanganak siya. Okay. Alright, nagdudulot ng infertility o pagkabaog ang HPV vaccine. Hindi Doc, totoo. totoo ba? Hindi. Hindi totoo. Okay, hindi totoo. So, pwede, no? Huwag tayo matakot. Doc, totoo ba may iwasang makapasok ang HPV kung gagamit daw ang mga kalalakihan ng condom? Doc, totoo ba? Okay. So, yung parte lang ng are na nababalutan ng condom, yun lang ang hindi makakapag-transmit ng HPV. Okay. Pero tulad ng sabi ko, intimate skin-to-skin contact. So, yung mga bahagi o balat na hindi nababalutan ng condom, pwede pa rin mag-transmit. Ayun. Talagang lahat ng effort pwedeng gawin, di ba? Yes. Okay, Doc, meron tayong mga bago ba na mga teknolohiya kaya, mga pag-aaral? Ano ba ang pwede nating magawa dyan? Dok, anong bago? Doc, anong bago? Oo. Okay. So, ang bago, ngayon, meron tulad ng nasabi ko, school-based immunization Ay, meron. is available 9 to 14-year-old girls in public schools. Hopefully, our Department of Health would be able to expand it. Even in private schools and even in boys. And HPV DNA test is the new gold standard for screening. So if you can get it, please Ano get tawag it. po nun, yung gold standard? HPV DNA testing. DNA na. Yes Oo, po. makikita na ba? Ayun. Speaking of DNA, so pagka nagpa-DNA ka, makikita mo kung saan ka prone na mga sakit, lalo na cancer? Iba po yun na Iba pa yun. test. Oo. So may mga tinatawag parang I'm not sure, parang screening po yata sa mga iba't ibang sakit. But this kind of screening is specific only to human papilloma virus. Okay. Ang makikita po dito, anong serotype, kumbaga anong type ng HPV yung meron ka. Iba-iba pala yan. Yes po, may 16, 18. Dito sa Pilipinas, ang mga prevalent or karaniwan, Madalas, oo. 52, 16, 18, 45. Malala ba yun na klase? Yun po yung mga klase na nagkukos ng cervical cancer. Ay, naku, ayaw natin yan. O, sige po, mula kay 6126, Doc, nakikita po ba ang cervical problem o cancer pag nagpa-pap smear ka? Yes, pwede pong makita. Ito naman, mula kay JVC, ha? Thank you, PMD. Ang daming natututunan ng mga tao. Thank you, Ma'am C and Doc Escalona. Hello, thank you rin po sa inyong encouragement na yan. At ito naman, mula kay Mommy ko, may factor po ba pag hindi nasunod yung schedule ng third shot at napatagal like isang taon na sundan nang hindi na po ba maging effective yung first 2 shots? Naku, common po yan lalo nung COVID pandemic. So okay lang po, hindi nyo kailangan mag-restart from the first dose. Kunin nyo po yung third dose as soon as possible. Nasagot na ho ito kanina, no? Bakit daw binibigay yung bakuna na yan sa mga lalaki o bakit hindi binibigay? Pwede naman. Pwede ba po. kahit matanda na? Pwede po. Basta pa po rin. 9 and above. Ayan, okay. Ayan, nasagot na Boy Labatiba. Ma'am Cons, lalaki ba pwede magpa-vaccine ng HPV? Pwede po. Pwede. Ayan, habol-habol, hindi lang pambabae. Ito kasi may tayo, 'di ba? Dahil sa OB-GYN nagpupunta, akala doon lang. So pagka nagpapabakuna ang mga lalaki, OB pa rin ang pupuntahan Actually nila? po, may mga OBGYN po ang kakilala. Kapag kausap po nila yung babae, in-offer yung vaccine, nandun na rin naman po kasama yung asawa. It's an opportunity to discuss with both males and females. Ito, tanong po ni 5289, ma'am, tanong lang po, halimbawang nakipagtalik na, pwede hubang agad magpabakuna na? Di ba pwede? Pwede naman. po. Habol-habol. Okay, doktora, ang dami po sana nating mga tanong, pero bitin ang oras again, kaya aalamin na lang namin saan ho kayo pupuntahan para sa inyo pong clinic. Okay. So I think everyone, no, lahat naman ng ating mga OBGYNs, pediatricians, different healthcare professionals are well equipped with the knowledge about cervical cancer and HPV prevention. So you can always talk to your doctor. But for more information, you can visit guardagainst-hpv.ph. Ayan, guard against hpv.ph Yes. para ho sa iba pang mga detalye ng para magabayan tayo ni Dr. Mary Ann Galang Escalona. Thank you very Thank much you po po sa pag-enlighten sa amin this Saturday morning. Ayan, pwedeng magpabakuna, babae man o lalaki starting 9 years old Yes. and above. Lalo na kapag
sexually active na. Ayan, dahil ang HPV ay nakukuha sexually at pwede maging cancer yan. Kaya kung maiiwasan natin na cancer, bakit hindi? Magpabakuna na, di ba? At libre po yan sa mga public schools, no? Katuwang po ang DOH at DepEd dyan. Mga kapuso, ayan, naka-1 oras na naman po tayo. Doktora, thank you so very Thank much you. sa paggabay. Ang dami naming natutunan mula sa inyo. And of course, until next Saturday, mga kapuso. Hilingan, walang pinoproblema.